Salamat at sabi mo, sabi mo, salamat at buhay ka. Alam mo, dalawang klase po yung buhay eh. Merong buhay, pero patay sa paglilingkod. Alam niyo, yung buhay na buhay, masiglang naglilingkod kay Lord. Amen? Kayo ba'y buhay? Dapat buhay na buhay kay Lord. So ngayon pong gabi ay, pag-usapan po natin yung salitang, sino dito ang pangalan kay Grace? Gracia sa Tagalog. Sino dito may pangalan Grace? Kayo ate? Yan. Mapalad ka dahil yung Grace ang pangalan. Mapag-usapan po natin, pwede pakilagay na po. Ayan. Yan pong salong, pag sinabi po natin salong, ay salita po yan, ay parang pagbati na nanggagaling sa langit. Ang ibig, hindi lang po sinabi yung salong ay basta peace, meron kang peace. Yung bang heaven on earth, nothing in lacking, nothing in broken, ang ibig sabihin, complete. Yan ang ibig sabihin ng shalom. Kaya pag nagsasabi ka ng shalom, nagdidiklara ka ng lahat ng bagay. Isang tao. Sabi natin, shalom! Shalom! Yan, shalom. Nagdidiklara natin na lahat ay merong magandang mangyayari po sa atin ngayon. Amen! Amen! Yan. Ngayon po, ay pag-usapan po natin, ay may pinalaman po sa salitang, pag hindi kaya, pakipindot natin. Yan. Pwede ko naman kaya siya. Makaabutan na lang po ako para hindi ako makatagal. Diretso na po. Para hindi mabagal. Sa Grace in the Kingdom of God, alam niyo po, hindi po kaya ate. Nalagay ba? Nalagay? Okay. Dito? Yan. Ayaw. Sige po, pakipindot na lang. Para hindi na po mabala. Yan. Sa kaharap po ng Diyos, meron pong, hindi po nakakuha rito sa harapan para mabasa po nila. In the kingdom of God, grace is more than forgiveness or kindness. Ay kung sa atin po, pag nabanggit po natin, ang grace daw is unmerited love. Amen. Pag sinabi natin unmerited love, yung bang wala kang ginawa, pero may biyaya. Yung po ibig sabihin ng unmerited love. In the kingdom of God, ang ibig sabihin po niyan ay nadidelay po yan, no? It is the royal method, power, and initiative of the king extended to undeserving people to restore and include them in his rule. So now, may tatlong bagay po ako na gustong banggitin sa inyo ngayong gabi. Yung tatlong bahagi. Bukas na ba? Ayun. Walang magic to. Ayan. Okay lang. Walang magic. Ayaw pa rin. Yan. Tatlong bagay po. Una po, ang gusto ko makita natin sa isang grace na tinatawag. Ang grace po sa kaharian ng Diyos, ito po yung inaalok. Pindutin na lang po dyan natin. Susundan nyo na lang ako. Ang grace sa kaharian ng Diyos, ito po ay inaalok. Hindi ito pinaghihirapan. No. Sabihin mo, ito ay inaalok, hindi pinaghihirapan. For by grace you have been saved through faith. For by grace you have been saved through faith. So tingnan po natin. Ang salitang grace po, na unang inaalok, yung wala kang ginawa, pero may biyaya. Halimbawa po, bibigyan ko kayo ng isang example sa Bible. Alam niyo po yung criminal sa Bible ay pinako sa krus na kasama ni Kristo Jesus? Dalawa po yun. Isang nasa kaliwa, isang nasa kanan. Yung pong magnanakaw, wala siyang ginawa. Hindi siya nag-ministry. Di ba? Hindi man lang siya pinaganda yung buhay niya. Wala man lang siyang binagi ng salita ka, hindi siya nag-aral. Pero ang Diyos ay may biyaya. Ang sabi niya, today, I will be you in paradise. Ngayon din ay kakasamahan kita sa paraiso. Pag sinabi natin paraiso, tatlo lang po ang binanggit sa Bible ng paraiso. Una sa Genesis, sa Garden of Eden, sa Luke, yan po sinabi, at ang pangatlo ay sa Revelation. Pag sinabi natin paradise, ito po yung isang lugar, extension of heaven, na kung saan nandun yung tinatawag natin comfort place, na kung saan nandun yung tinatawag natin larawan at muwangis ng Diyos. Yung unang paradise, yun po yung lugar na paradise na nawala, na lost. Yung pangalawang paradise na binanggit sa Luke, ito naman yung paradise na promise ni Jesus
Jesus doon sa magnanakaw. Na ito'y nire-restore niya. At yung pangatlong paradise sa Revelation, ito po yung paradise na kung saan ito yung fully restoration. Fully restoration. Now, bakit po binanggit? Walang ginawa, walang ministry, wala man ang kasabi-sabi, and yet, ang sabi ng Diyos, kakasamahin kita ngayon din sa aming paraiso. Pero hindi po siya ganun kadali. Di ba? Kung inalok ito ng Diyos, hindi po siya pwedeng wala kang response. Wala kang response. Alam po ba yung lahat na nagbabalik sa paraiso, ang sabi po dyan ay, pag sinabi ng Lord na, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, meaning, napatawad siya sa lahat ng kasalanan niya at ibinalik siya sa kanyang kalagayang una. The word, alam po yung salitang repent, pag sinabi natin the word repent, is two meaning. Sa Greek word po yan is metonia, sa Hebrew word po yan ay teshuva, ang ibig sabihin ay change your mind, change your thought, change the way you think. Magbago ka na isip, baguhin mo yung isip mo, baguhin mo yung paraan ng pag-iisip mo. Yun ang ibig sabihin ng repent. In other words, pag sinabi natin repent is double meaning, ang ibig sabihin ng re ay inuulit. Pag sinabi natin pen, ang ibig sabihin naman yung lugar na mataas, penthouse. Di ba? Kaya pag sinabi natin repent, ang ibig sabihin niyan, go back to your original position. Go back to your high position. Kaya pag sinabi repent, bumalik ka sa dati mong, sa mauna mong kalagayan. Ang kalagayan po natin una, tayo po inilikang larawan at wangis ng Diyos. Amen. Pag sinabi natin larawan at wangis ng Diyos, kamukha mo si Lord. Sabi mo, kamukha mo si Lord. Saan mo kamukha si Lord? Pag sinabi natin, double ganun po yan eh. Pag sinabi po natin larawan, ang ibig sabihin po niya ni Chilen. Pag sinabi naman natin wangis, ang ibig sabihin niya ni Demot. Nang ibig sabihin niya sa Tagalog, meron ang natural at ugali ng Diyos. Tayo nilikha sa natural at ugali ng Diyos. Ano po natural natin? Isa sa natural natin ay makapangyarihan kasi ang Diyos natin makapangyarihan. Amen. Bakit tayo makapangyarihan? Tayo po ang makapangyarihan sa earth, hindi ang Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos yung kapangyarihan sa atin sa earth. Kaya si Adan ang naglagay ng lahat ng pangalan. Pag sinabi niyang agila, agila, hindi po ang Diyos ang naglagay. Ito po, hindi na ang Diyos ang gumawa, tayo na. Amen. Kasi pinagkatiwala sa atin Diyos, pero tayo naman po ay magsasubmit sa Diyos. Amen. Now, ano naman ba yung ugali? Ang ugali ng Diyos ay mapagmahal. Di ba po ba kayo mapagmahal? Amen. Kayo ang ugali ng Diyos ay mapangunawa. Di ba kayo mapangunawa? O ibig sabihin, nilikha tayo sa natural at ugali ng Diyos. Nang ibig sabihin pala yung pagnanakaw, yung sabihin ng Lord na binalik sa paraiso, nabalik yung natural at ugali. Buhay pa doon ha, hindi pa patay. Pero yung promise na ikaw ay sasama sa paraiso after death. Kasi promise yun. Pero buhay pa lang, sinabihan ka na ngayon ay ligtas ka. Kaya kung tayo nagsalita ngayon, magsasabi tayo, o saan ka pupunta? Sa langit o saan? Saan ka pupunta? Ano yung sasagot mo? Di ba? So now, dapat malinaw po yun ha, buhay pa lang masasabi mo na kung saan ka pwede pumunta. Hindi pagkaraan ng kamatayan. Amen? So now, tingnan natin. Nung sabihin niya, sabi niya, yung isa sabi, di ba makapangyarihan ka? Bakit hindi mo iligtas ang sarili mo, iligtas mo rin kami? Kaya nahimik lang po kayo si Jesus ang tarangin. Sabi naman isa, Jesus! Alalahanin mo ako kapag nag-aari ka na. Gumanya si Jesus ngayon din, kakasamahin ka na sa paraiso. Automatic, hindi sinabing bukas. Hindi sinabing sa linggo. Right now, ang sabi niya, ngayon din, today, kakasamahin ka na sa paraiso. Ano ibig sabihin? Pero pag binanggit mo yung sabihin, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. In English, easy English translation, hindi po napipindot. Yung easy English translation ay binanggit po dyan, nasa laptop ko sana dapat, ang laptop ko sa akin. Ang ibig sabihin niya, to become king. Sa iba, binabanggit ay kingdom. Pero hindi pwede banggitin mo kingdom na walang king. Walang kingdom na walang king. Dapat may king. Walang kingdom, walang hari na walang teritoryo. Amen? Walang hari na hindi pinaghaharian. Kaya pag sinabing hari ng mga hari, sino yung hari ng mga hari? Si Jesus ang hari.
tayo ang mga haris. Hello? Kasi tayo yung pinag-aharian ng Diyos. Amen? Amen? Hindi yung mga hari ng ibang bansa. Hindi pinag-aharian ng Diyos yun. Kaya tayo ang mga hari ng hari kasi tayo yung pinag-aharian ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, parang hindi nyo naintindihan di ba? Sino dito pinag-aharian ng Lord? Pinag-aharian ng kanyang banal na Espiritu. Pag sinabi natin, pinag-aharian ka ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Yan po yung nag-ahari sa atin. Amen. So now, ito po ang tinatawag na grace or saving grace. Grace that save. Ang ibig sabihin po niya ng grace niya, ito po yung wala kang ginawa, pero pinaburang ka ng Lord. May purpose ba itong lalaki ito? Wala. Actually, hindi niya nagawa yung purpose niya sa earth. Pero ang malaga kay Lord na purpose, yung makilala mo siyang hari, yung kapasok ka sa karya niya, at magkaroon ka ng eternal life. Yun ang the best purpose ng Lord sa lahat ng tao. Na makasama niya. Kasi alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal tayong Lord. Alam niyo kung bakit tayo mahal ni Lord? Kasi kamukha kayo ni Lord. No. Pwede ba? Kasi kamukha kayo ni Lord. Hindi kayo kamukha ng hayop. Labi mo sa tabi mo, hindi ko kamukha ng hayop. Hindi ko kamukha puno. Diba? Kasi alam mo bakit? Bago pa unang nilikha ang mga lahat ng bagay. Pwede sana sabihin ng Lord ganito Lord, nilikha ako ng tao na kamukha ng puno. Di ba? Di naman gano'n, di ba? Nilikha ako ng tao na kamukha ng baboy. Hindi nyo katabi nyo ako ng baboy. Hindi naman, di ba? Ang sabi ng Lord, nilikha ako ng tao ayon sa aking wangis, ayon sa aking larawan. Amen. Kaya kamukha nyo ng Diyos. Meron po tayong tinatawag na DNA. Alam niyo po yung DNA? Dugo ng Ama. O kaya, divine nature acquired. Meron tayong divine nature acquired. Kahit po tayo gibain, meron talaga tayong blood ni Christ. Alam niyo po sinabi ng ating Adam, meron po yung kasamang blood. Meron po tayong blood. Kung tayo nilikha ng Diyos, yung sabi niya, likhain natin ang tao, may kasama pong blood yan. Mapakadaming isinama ng Lord kung tayo nilikha. Multi-capacity ang tao. Grabe. Kaya ang DNA po natin talaga pakirap, meron po tayong isang espiritu na wala espiritu ng mga tao, ng mga hayop. Meron po tayong DNA yan. Kaya po tayo ay the most expensive soul in there. Tayo po ang the most expensive soul yan. Tingnan niyo po, kung meron konti akong alabok, for sale alikabok, sino bibili? Di ba wala? Pero yung alikabok na yon, ginawa ng Diyos na work. Tinuwan niya, hinubog niya, Genesis 2:7, and then God, He breathed, and become a living soul. At tayo yun. Di ba? Tayo yun. And that is the grace. Wala kang ginawa. Parang isa na inaalala ko, alam niyo kanta, pwede kayo mabaya, kakantayin lang natin yung mahal kita. Alam niyo yung kanta ni Ray Valera? Ano simula nun? Ano simula nung maging sino ka man? Yes, sabay ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Sabay kayo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita kailan pa man. Huwag ka na mag-isip yan. Huwag kang mag-isip na ano. Ayan, ginagawa natin, puro tayo isip. Diba? Ang iyo, kailan ba ako makakabayad? Di na ako natin kasi ang dami kong utang. Diba? Ang ganto-ganto. Tapos, mga paliwanag mo di na kayo. Puro kayo paliwanag. Wala din nagagawa yung paliwanag mo. Diba? Wala ka. Kasi marami kaming dahilan ganito. At kahit ano ba iyo. Sabi ko, kahit ano nakaraan mo. Sabi yan, mamahalin kita. Ulit. Mamahalin kita mali. Mali. Mamahalin kita maging sinusa ka man. Diba? Alam nyo, kahit
kahit sino pa kayo ni Lord, mahal na mahal kayo ni Lord. Parang ganito yung pagkanakam. Sino pa ng mundo, pero mahal ni Lord. Amen? So now, pangalawa, gusto ko po yung tinatawag na kung merong grace na nagsasave, ang pangalawa po mo, merong grace na nag-restore ng identity. Ang grace hindi lang inaalok para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kagaya ng lalaki na walang ginawa, pero kinuha pa na ng Diyos, iniligtas. Pero itong pangalawa na gusto ko makita natin, ito yung grace na nag-restore ng identity. Maganda sana kung nakita nyo lahat yan. Yung pangalawa, ang example ko po ay isang alibugang anak. Ang alibugang anak, pag sinabi po natin alibugang, mututunan ano mo ibig sabihin na alibuga? Lahat po sila alibuga. Alam niyo ba ibig sabihin na alibuga? Sobra. Yung ama, sobrang magmahal. Yung anak ng pagbunso, sobrang maglistay. Yun naman yung isang sobrang selfish. Yung panganay. Lahat sila alibuga eh. Pero pinangalanan dito yung alibugang bunso. Ang bunso, ang ginawa niya, nilustay niya lahat, kinuha niya yung mana niya, at sinend yung kanyang sarili niya sa labas, and then inubos kung saan-saan, hanggang isang araw, maubos yung kayamanan na kinuha niya sa ama niya. At dito, ito po yung, alam niyo, dalawang klase lang po yung tao na alam ko. Pero kung isa kayo dito, sino dito taong nawawala? Hello? Meron pa isang taong nagwawala. Alam niyo yung taong nagwawala? Yung taong nagwawala, pwede pa natin maalam yan eh. Pero yung nagwawala, ay mahirap na yan. Yung alibugang anak, nagwawala. Hindi pinigil ng ama. Kasi kahit anong sabi niya, hindi makikinig. May mga tao tayo sinasabihan, kahit anong sabihin natin, hindi makikinig. Kasi nga nagwawala. Wala sa alay. Pero kung dumating mong pagkakataon, nung siya naubos na, ito nag-isip na siya. Ano sabi niya? Babalik na ako sa aking ama. Palagyan nyo, sino ang nag-initiative? Para mag-isip siya ng gano'n. Sino nag-initiative? Wala. Walang pwedeng mag-initiative yung walang taong magaling para makuha yung alibugayan. Ang sabi po ng Genesis 1, and the Spirit of God, He's sovereign above the deep of the water. The Spirit of God, He's sovereign above the deep of the water. Ang Espiritu po ng Diyos, bago pa nilikha ang mundo, siya na po yung pinaka-governor ng buong mundo. Kaya nung nagwawala ka ng programa na to, ang God Spirit ang nag-move sa kanyang buhay. The Spirit of God ang nagbabantay sa tao, kaya doon nakapag-isip siya, the Spirit of God is hovering upon this alibugang anak. Kaya siya nag-isip na babalik na ako. Kahit gawin na lang akong katulong. Amin po ba? Ano? Sabi niya, talagang ang ginawa ng bakit tumuhan ka siya, lakit ang ama. Yung anong araw, alam niyo po sa video, nakabahag yan. Kaya pag tumatakbo yun, halos makita rin yung ari, tumatakbo gano'n na. Diba? Halos kita na. Eh dahil sa pagmamahal ng ama, hiran! Diba? Tumakbo siya. Nawala. Tapos, pag-aya ka, magkata, hindi na ginagawa, hindi na tinisap na kasi nagdalag na. Amen. Tapos, mayroon siyang ibinigay. Yeah, pag-forward, tama na ka. Meron siyang ibinigay. Ito maganda. Una, but what did the father do? They ran to him, go. Diretso na po. He embraced him, he gave him a robe, he gave him a ring, he prepared a feast. Ito po ang meaning. Sige, go. Pasok. Symbol of restoration. Robe, dignity, identity, ring, authority, sandal, sonship. Tingnan niyo po. Nung siya di-restore, hindi siya di-restore para maging alila. Ibinalik yung pagiging anak. Amen! Kapag ang Diyos nag-restore, hindi ka gagawin alila, gagawin ka ng muling anak. Hello? Gagawin ka ng muling anak. So, pag tinignan mo natin, yan po yung Christ. Hindi lang nagpapatawad, nag-restore ang ating identity. Pag nirestore ang identity mo,
Ibang klase. Ang sabi diyan, nagbigay ka ng peace. Nagkaroon ng celebration. Grabe, sa kalibuhin ka pala talaga ng fiesta kapag ikaw ay nabalik sa totoong anak ng Diyos. Amen. Libo-libong anghel kapag meron isang kaluluwa na naliligtas. Amen. Ngayon, na-restore natin identity bilang anak. Ang sabi yan, grace death. Grace restore dignity. Grace restore sonship. Grace restore purpose. Alam nyo, hindi lang tayo pinigyan ng Diyos na ugali. Nung nilikha tayo ng Diyos noong una sa Genesis 1:26, ang sabi, binigyan tayo ng larawan at wangis. Amen. Pero hindi natapos dun. Pag binasa ng Genesis 1:28, ang sabi, pinagkatiwala ng Diyos yung lahat ng nasa earth. Amen. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng magandang ugali. Binigyan din tayo ng Diyos na mahusay, mamahala. Amen. Dapat meron po tayong self-management kasi meron tayong larawan at wangis ng Diyos. Kung ikaw pala hindi mo manage yung sarili mo, paano ka mapahawakan ng Diyos, diba? Diba? Kaya po, ganito nangyayari sa atin eh. Maraming disalignment ang buhay kasi hindi nakakonect sa Diyos. Pag sinabi ng Lord na, seek first His kingdom and His righteousness, hindi po sinabi ng Diyos na, seek God first. Sinili po yan, magkaiba yan, hindi po accident yan. Hindi po sinabi ng Diyos na, seek God first. Ano ibig sabihin? Paano mo mauuna ang Diyos kung hindi ka naman pinaghaharian ng Diyos? Di ba? Kailangan pagkarihan ka ng Diyos. Mauna mo na kasi yung grace ng Diyos bago ka tumanggap. Una yung grace, bago ka mag-respond. Una yung grace ni Lord bago tayo mag-respond. Kaya yung lalaki, di ba? By faith, kinilala niya yung si Jesus. Ngayon hindi kasi alam ang response niya, alalahanin mo kapag ikaw ay naging hari na ng buhay ko. Yung ibig sabihin. Ganyan, para lang sa Gcash, parang magbayad ka muna bago ka makakuha. Di ba? Pero dito, sa atin, si Lord, grace muna bago mag-respond. Kaya kahit ano kamalian mo, God may grace, unmerited favor. Kaya sabi niya, kaya na, grace through, for by grace, you have been saved through faith. May kasamang faith. Diba? Hindi tayo pwede na, halimbawa, ganito po yan. Kung bibigyan ko ito, halimbawa, ito yung grace. Kung ito po, inaalok ko kay Pastor Dad. Inalok kong ganyan, inalok ko lang. Pero hanggang di niya kinukuha, hindi niya makukuha yung grace. Amen? Hanggang hindi mo tinatanggap, ang grace na to, hindi mo makukuha. Ibig sabihin, kailangan mong mag-response sa grace na biya. Ang grace po, hindi po yan hindi yung permission para tayo gumawa ng kasalanan. Ang grace po ay yan yung power para mag-iba natin ang kasalanan. Amen? So, yun yung grace na tinatawag. So, grace. The next, ang pangatlo po na gusto ko mabilin ako, para hindi kayo masyadong actually, marami akong ito sabihin, pero yung kayo may grace sent us. Ang sabi niya sa atin, created in Christ Jesus to do good work. Marami pong to do good work. Ang bibigyan ko po sa inyo example dyan ay para mas madali nyo maintindihan. Sino po dito kilala si Noah? Di ba may binanggit pa kayo advance? Si Noah po, sinabi si Noah po, paki-advance po yung side. Si Noah po, ang sabi po sa Genesis 6:8, found favor in the sight of the Lord. Di ba? Si Noah ay nakasumpo ng biyaya sa paningin ni Lord. Amen. Found favor. Bakit? Dahil ba walang kasalanan si Noah? Dahil ba siya'y matuwid? Hindi. Kasi sabi ng Romans 3:23, ang lahat na nakasala at di nakabot sa kanyang kaluwalhatian. Amen. So, ibig sabihin, walang taong matuwid. Pero bakit binigyan ng favor ni Lord? Ang sabi, found favor. Ibig sabihin, yung wala kang ginawa, pero bibigyan kita ng biyaya. Amen. And that is a merited favor na ginawa ng Lord kay Noah. Now, ito po, bigyan ko po kayo para sa Revelation. Genesis 3:15, ano po, di ba ginuno lang ng tao? Bakit nga ba si Noah ang itinira?
bakit si Noah ang tinira? Tingnan niyo po, bakit si Noah ang tinira? Pwede naman ibang tao, di ba? Pwede naman eh. Kasi ang Diyos, pag sinabi niya, hindi siya uulitin. Pag gumawa siya ng tao, hindi niya pwedeng patayin lahat. Kasi nabanggit na niya yung Genesis yan. Umayo kayo ng parami. Inulit na uli niya kay Noah. Now, ngayon, bakit si Noah? Dahil matulit siya? Hindi. Alam niyo kung bakit? Ang revelation po niyan sa Genesis 3:15. Ang sabi po ng Genesis 3:15, yung binigay ng babae at yung binigay ng ahas, yan yung maglalaban. Sino po yan tinutukoy yan? Sa Genesis 3:15. Yung binigay ng babae at yung binigay ng ahas, ang siyang maglalaban. Alam niyo po kung sino yan? Sino nakakaalam yan? Si Jesus Christ po yan. Yung si Jesus Christ ay pako sa krus, nakipaglaban sa Kristanas at tinalo ni Kristanas. Why? Bakit hindi po pinatay si Noah? Kasi saan dadaan si Jesus Christ kung si Noah mamatay? Di ba? Naipakako na eh. Na mayroong Genesis 15, hindi pwede mong pagpupun yun. Na mayroong may pinako, na mayroong Jesus na lalabas. Kaya hindi pwedeng lahat mawawala o bagawa siya ng bagong generation. Na isabi niyo, pag ang Lord nagsabi, batas po yun na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na po nababago yun. Kaya doon sabihin yun kasi, saan dadaan? Di ba? Hanggang sa naging anak, yung tatlo. At doon sa tatlong anak, sino yung tatlong anak? Sem. Si anak ni Noah? Sem. Nalimutan ko na isa. Ay, hindi si Sada. Sem. Si tatlo. So, sa iPhone ka. Pero yung tatlong yan, isa sa dyan ay pinagpulan ng lahi ni Jesus. Amen? Yung tatlong sa ngayon. So now, tingnan po natin yung pinaka-revelation. Tingnan po natin, bakit ito sining? Tingnan po, ang ibig sabihin na tinatawag natin grace, na tinatawag na preserve life. Ito po yung preserving life na binibigay. Alam niyo kung bakit? Lahat ng hayop, pinapasok. Lahat ng uri ng hayop, pinapasok sa barko. Pati yung buhay ng mga tao. Binipreserve niya. Why? Kasi, di ba, bago pa nag-announce muna si Noah, na sabi niya, magsisikay talig na Diyos sapagkat ito'y gugulamin ng Lord sa pamamagitan ng tubig. Pero walang nakinig. Ibig sabihin ni Grace na ibinigay. Pero walang nakinig. Tanging si Noah lang ang nakinig. Kaya ito binigyan ng Lord ng favor kasi nakita niya, sabi ng San Pedro, siya yung mabuting tao na sinasabi. Now dito po, pag tingnan po natin, si Noah, ang sabi, pinireserve niya ang lahat. Alam niyo kung bakit? Pinireserve niya para pagdating ng panahon, may advance ang pag-ahari ng Diyos. Kasi si Jesus Christ ay darating. Gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya pinireserve niya si Noah kasi doon darating si Jesus. Amen? At si Jesus, sabi niya, alam ko, marami pong, gusto ko ulitin pa kaya yung pong message. Yung sinasabi niyang, seek first his kingdom. Alam niyo po, pag pinag-aharian ka ng Lord, actually unshakable ka. Hindi ka natitinag. Huwag natin intindihin yung, and all these things shall be added. Pag sinabi yung natin pinag-aharian ka ng Diyos, at saka yung tinatawag na righteousness, ang ibig sabihin yun, right to use holiness. Ang ibig sabihin, pag pinag-aharian ka ng Lord, meron kang standard ni Lord. Kasi binalik ka sa larawan at wangis ng Diyos. Pero pag hindi ka, kung naranasan mo sinabi, sino dito nag-worry pa up to now? Yung totoo, sino nag-worry dito up to now? Sabi ng Bible, di ba, bago po yung Genesis 6:33, ay sinabi niyo, huwag kayong mabalisa saan? Kakanin, inumin, darating. Yan. Ibig sabihin lang yan, dapat worry-free tayo. Kasi ang sabi ng Lord, uunahin mo siya, you are worry-free. Amen. Pero up to now, tayo ay puro worry. Nawawala ang worship. Tama ba? Amen. So bakit? Hindi natin talaga nakuha yung sinasabi ng Panginoon. Seek first. Unahin mo. Alam mo ganito eh. Pag inuna mo ang karya ng Diyos sa buhay mo, pag sabi, siya yung top priority, ba? Top priority si Lord. Pag top priority mo si Lord sa buhay mo, lahat ng gagawin mo, mamamalis mo ng tama. Pag sinabing mahal mo si Lord,
mamahal mo din ang asawa mo, mahal mo ang business mo, mahal mo ang kapitbahay mo, mahal mo ang ganito lahat. Kasi meron kang top priority. Yun ang magbibigay sa iyo ng tamang management. Yung pinag-aharian ka naman. Kasi nakaalay ka sa hari. Pero kaya mo namin mismanagement yan. Kasi minsan, mas madalas ikaw pala ang hari. Hindi ang Diyos. Kaya kaya lagi tayong worry. Kaya sabi, don't worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Philippians 4:6. Hindi na po natin. So, ang mga gusto ko lang po makita ngayong gabi, sabi yan, He chose Noah not because he was perfect or sinless. God gave him assignment to preserve life. He gave a mission to positioning the redemptive plan of God. May plano ng Diyos, di ba? Genesis 3:15 pa lang. Ang plano ng Diyos talaga, iligtas ang lahat ng tao. Amen! So mga kapatid, ngayon pong gabi, gusto po natin, tatlong klase ng actually napakaraming hindi natin kayang arutin ang salitang grace. Napakaraming ibig sabihin. Pero dito ngayong gabi, gusto ko lang po yung tatlong bagay. Ang grace na po na yung tinatawag natin, grace that save, grace that restore identity, grace that preserve life. Mga magulang mga kapatid, ngayong pong gabi, kung sino mo pa sa iyo, ang hindi pa, alam mo, pag sinabi preserve ka ni Lord, ibig sabihin, nakapositioning ka to advance the kingdom of God. Pero bago ka i-position ni Lord, dapat nag-return ka back to your original position. Amen? Hindi ka i-position ng Lord na hindi ka nag-repent. The word repent is not only nagsisi ka. Ang repent, ibig sabihin, yung mindset mo na wala. Yung mindset mo ng pagiging religious, yung mindset mo na parang kami na lang magaling, yung mindset, dapat ang mindset, alam mo, tatlong class, meron po tayo tatlong mindset. Dito po ang lahat of us. Isang mindset po natin, alam na po natin yung negative. Tama po ba? Sino dito negative mindset? Pamuntingan nyo katabi mo. Pamuntingan. Sino dito negative mindset? Sino po dito ang positive mindset? Sino po dito ang positive mindset? Alam mo, pag positive mindset kayo, kulang. Kasi minsan yung positive mindset, nagiging negative mindset. Ang negative mindset, kung natin lapasan na natin yan, ganito yung positive mindset. Pag meron kang tuyo, dahil positive mindset ka, ang lasa mo ito. Ang sarap. Kasi positive mindset ka, di ba? Di ba positive mindset ka, di ba? Ang sarap. Yung tuyo, ang lasa, lechon pa doon. Nakakasayin ko na, wow, ang sarap talaga. Pero after 1 week, ay, nakakainis. Puro tuyo ulam. Kasi nga positive mindset ka, naging negative mindset. Pero pag meron kang Christ mindset, you are totally unshakable, untinagable. Why? Yung po si Christ. Nung siya nakapako sa cross, ang ibig sabihin ng Christ na yun, nung siya nakapako sa cross, sabi niya, Lord, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila naalaman ang kanilang ginagawa. Alam mo, ang isang tao, pag nagkasala sa iyo, hindi mo kaya patawarin. Kasi nakikita mo yung kasalanan. Pero pag tinignan mo siyang ignorante, hindi naman niya sinasadya, hindi naman niya ginagawa, makapatawad mo siya. Yun ang Christ mindset, kaya mo magpatawad. Kaya kasi i-ignore mo kung anong ugali ang meron siya. Diba? Kaya kahit kaaway, kaya mong ibigin. Amen? Diba? Kaya mong ibigin. Kaya nga sabi ng love nung sabi ng Panginoon ng love your God, alam na po natin, with all your heart, your mind, and love your neighbor as, yan, nag-new commandment si Lord yan. Hindi niya ginamit yung self. Ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya na ng pag-ibig ni Lord. Alam niyo dati, pag pag-ibig natin, sasablay. Pero pag pag-ibig ni Lord na sa atin, walang sablay-sablay. Kaya, hindi niyo commandment yan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Christ mindset ganito. Pag may kulang na tuyo, wow! Lasang lechong manok, nakakaisang linggo ka na, wow! Lasang adobo, pag nakakapunang linggo ka na, wow! Napakasarap talaga. Alam mo kung bakit? Hindi panlasa mo, panlasa ni Lord ang nakukuha mo. Hello?
Naranasan ni Lord ang lumalasa. Kasi hindi ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Lord. Kaya pag ikaw nabubuhay, magreklamo ka araw-araw. Magreklamo ka araw-araw pag ikaw nabubuhay sa sarili mo. Iisipin mo, ano kaya ulang namin bukas? Ay, maglalaba ako, linggo. Hindi gagawin mo. Kasi hindi ka talaga pinaghaharian ni Lord. Kasi pag pinaghaharian ni Lord, walang pwedeng sa laban. Kahit sakit, kahit karamdaman, mag-worship tayo Lord. Exodus 23:25. Worship the Lord. Pag sinasamba mo si Lord, ang sabi, hindi ka lang binigyan ng pagkain at inumin. Ang sabi ng Exodus 20:25, kundi hindi lang inalis ang sakit. Ang sabi ay hindi lang ano ba tawag sa sakit? Hindi lang nirelieve. Ang sabi, inalis yung sakit. Subukan niyo sumamba kay Lord. Nangyayari talaga yun. Pero depende yan sa faith natin. Ang faith natin, yan ang medium of change sa karera mo. Ang medium of change dito, pera. Nabibili mo kung ano gusto mo. Di ba? Pero sa karera ng Diyos, pananampalataya. Gamitin mo ng time mo, lahat ng gusto mo, pwede mong makuha. Amen? Okay. Kahit ang lahat tayo. Kaya pa kung alin ko yun, ang pwede ko kapitin natin yung dance, ano ba yun? Oh Lord, Michael, ba tayo na? How great thou art.